Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, ano, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin. Ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nagkakaroon tuloy ng speculation na yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Bumubo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last 3 questions. So, Good morning, VP. June Manalo from Billionario. I'd like to ask your comment lang po, since President Bongbong Marcos says his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, no, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. No? So, let us judge that bloodless drug war by the end of this term kung successful siya o hindi. last 2 questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi nasisiguro siya din sa mga disease na floating siya po and tiniyak niyo po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya po sa administrative action comment on that. Hindi ko alam mo, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira na nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa nagawa ng administration. Kasi hindi ito maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguran-hulin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Ma'am, are you attending the SWAT? Of course not. Bakit ako? Last question. Bakit ako ate nagsuot? Ma'am, sabi ni Congresswoman-elect Leila De Lima, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, yun nga, yung sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw finorward ng House yung kanilang committee report, and then
after 4 days, pinadala ka na raw ng, to comment na, Answer. within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo doon, ma'am? Part ng game plan nila. Ng ombudsman? Kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Kasi kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Oh, okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam ma'am kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nila inaksyonan. I don't know. Basta, ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Ma'am, last na lang, ma'am. Ma'am, last na lang. Kasi ito, issue to sa criminality, ma'am, kasi you're very much aware about sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumabas daw yung mga pulis sa kalsada, hindi daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung pag... I know you have very strong Definitely not love. Hindi ma'am, strong feelings against General Torre. Pero sa tingin niyo po ba itong paglabas ng mga pulis natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police population ratio at meron kang discipline na police discipline. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, trying not to utter the word BOBO, ang ginagawa ng Pilipino, iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano mo ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho namin mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ang CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para umaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mo I-deploy. anong tawag yan? I-deploy. Anong tawag mo pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol. Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis? Eh, hindi ko nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya
ang mga pulis lahat. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage. Pwede na, di ba? Kasi meron ng contact